Alright, magandang umaga na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-aksyon, mga kakampeng. Eto ho mga ka-aksyon, diretsahang sinupalpal agad itong kwento ni Amy Marcos na wala naman siyang sapat na ebidensya na pinapakita. Diretsahan agad na sinupalpal ni Senador Ping Lacson ho mga ka-aksyon. So alam naman ho natin ito si Amy, di ba? Mahilig ho ito magkwento. Oo. Mahilig ho ito magparatang. Pero ang bawat paratang niya dapat ho may katapat na ebidensya. Di ba? May pinapakita ka na ebidensya. Kasi kung wala kang ebidensya na pinapakita sa bawat kwento o paratang mo, may talagang lalabas ho yan na chismis lang. Lalabas ho yan na kwentong barbero lang. Diba? Eto ho mga ka-aksyon, mga kakamping. Panoorin ho muna natin itong naging sagot ni Senador Ping Lacson dito sa naging pahayag ni Amy Marcos. Eto ho. Sa isang panayam, may sinabi po siya, Senator Amy. Banggitin ko mismo yung mga salitang sinabi niya. Sabi niya, they wanted to change and get back the leadership of the Senate. Nakapusta na pala doon ang CONAS. Matatalo ang impeachment, mananalo si VP Sara sa 2028, tepok silang lahat. Ano pong reaksyon niyo dito? Flat lie, outright lie. Kasi nungalingan, walang pag-uusap kami, maski yung mga focuses namin. Napakalimit namin mag-focus sa minorya. Never yang napag-usapan. Never yang nabanggit yung CONAS. Kung meron mang plano na mag-CONAS, hindi namin alam yun. Kung ano yung, kung meron man, at kung meron kami narinig, hindi namin alam kung ano yung end state na gusto nilang makita. Ito po kasing pahayag na ito ni Amy ay narinig ko rin po kay Senate President Alan Cayetano nung pong nakaraang press con niya. Bakit po ganitong sinasabi nila? Hindi ko alam kung ano yung pinanggagalingan ng kanilang pananalita. Kung meron silang matibay na basihan, di bahala sila. Pero as far as the minority group, yung 11, tawag namin sa sarili namin, Mythical 11. Kasi para kaming nangangarap na lang lagi. Walang ganyan pag-uusap. Ang dominant na tuwing mag-uusap kami, ibalik natin yung dignidad ng Senado. Kapag tayo naging majority, sana mabago yung pananaw, yung paningin, yung perception ng ating mga kababayan sa Senado bilang isang institusyon. Patunayan yung sa amin, yung pagpapalit ng leadership. Maski ano pa sabihin nila, idikit nila sa impeachment, idikit nila sa kung ano man. Sa amin, ang number one na priority namin para kailangan mapalitan yung i-save yung institution. We love the Senate. Lahat kami nagkakaisa, ibangon natin ang Senado, first and foremost, sa paningin ng ating mga kababayan. Kalimutan na natin yan kung ano pa yung mga ibang issues, attendant do sa pagpapalit ng liderato. Pero sa amin, ang number one, yung primordial concern namin, yung integridad ng Senate. Yun na ho mga ka-aksyon, no? Ano, Amy? Kwento ka pa ba? Gagawa ka pa ba ng kwento? Alam mo, diretsahan na tayo. Direct to the point na ho tayo. Ito si Amy, hindi man lang iniisip na siya ay isang mambabatas. Di ba? Gagawa ng kwento ni hindi man lang kayang patunayan. Ni wala man lang ebidensya na pinapakita. Abay, parang ginaya mo na rin ang ilan sa mga DDS na nagsasabi, sure win na ang panalo ni Inday sa 2028. Sabi niya, panalo si Inday sa 2028. Gaano ba kayo kasigurado na yung Inday nyo na nasasangkot sa katiwalian ay mananalo? Abay, grabe na ho ang katangahan ng taong bayan. Kung pipiliin pa nila ang isang tao na alam nila na sangkot sa katiwalian. Di ba? Tama ho ang sinabi ni Senator Ping Lacson, ibalik ang dignidad ng Senado. Di ba? Alam naman ho natin ngayon ang nangyayari sa Senado. Di ba? Tanggapin man nila o hindi,
ang mga negative na sasabihin ng taong bayan, kahit ako, di ba? Para bang, ano ba? Para bang hindi nakahanga-hanga ang Senado? Alam niyo mga ka-action, mas humahanga pa ako sa House of Representatives. Oo. Kasi alam mo kung bakit? Nararamdaman ho natin na para bang ang House of Representatives talagang sama-sama sila para sa panawagan ng taong bayan na accountability. Kitang-kita ho natin yan. Di ba? Kitang-kita ho natin ang resulta na sama-sama ho sila para sa panawagan ng taong bayan na accountability. Di ba? Tingnan nyo ho, yung naging resulta ng boto na pabor sa impeachment ni Sara Lustayera. Di ba? Muli na impeach si Sara sa House of Representatives. Di ba? Pero dito sa Senado, sabi ko nga sa inyo, milagro na lang kung makonvict ito si Sara dyan sa Senado. Oo. Kasi alam naman ho natin na marami ang senador na maka-Duterte. Di ba? Pero ito mga ka-action, mga kakampeng. Oo. Ito ha, nakakahiya. At tama lang ho ang sinabi talaga ni Senador Ping Lacson na ibalik talaga ang dignidad ng Senado. Kasi kami ng mga taong bayan, nahihinaan na ho kami sa inyo. Di ba? Kasi una-una nakakahiya na ho eh. Di ba? Oh, ang ilang senador dyan na maka-Duterte nasasangkot sa mga di umano'y reklamo. Una dyan si Senator Bato de la Rosa, ayan, pinaghahanap ng PNP, NBI. Di ba? Oh, baka posibilidad na susunod na yan si Bongo. Oh. O sino pa dyan ang may mga reklamo na kinakaharap o kaso? O, si Escudero. Sino pa? Jinggoy. Villanueva. Abay, dumagdag pa si Marcolita. Humabol pa talaga si Marcolita. O, ano ang isinampa na reklamo laban sa kanya? Di ba? O, ano yun? Plunder. Nako. Walang piyansa. Oo. At ito pa, posible pa makakasuhan ito si Robin Padilla. Di ba? O ano bang pwedeng kakaharapin ni Robin Padilla kung sakali? Oh, obstruction of justice. Harboring. Di ba? Nako. Kaya sabi nga ni Roque, nauubos na daw ang kakampi ni BP Sara. Abay, wala ko tayong magagawa. Oo. Di ba? May mga reklamo sila na dapat nilang kaharapin. Di ba? Kahit naman ho siguro kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos, kung lumalabag sa batas, talagang pananagutin. Di ba? Hindi lang ang maka-Duterte na senador. Di ba? Kumbaga, walang pipiliin ang administrasyon na to, kakampi man o hindi. Kung nagkamali o nagkasala o gumawa ng kasalanan sa nalabag sa batas, dapat ho talaga panagutin. Di ba? Yan ang tunay na leader. Di ba? Kaya tama lang ho na ibalik ang dignidad ng Senado. Di ba? Ipalitan nyo na yan si Alan Peter Cayetano. Di ba? Kayang-kaya ho yan. Baka next week mapalitan na ho yan eh. Ilan ba ang ngayon? Ang minority? 11. Sila. Ang majority ilan? 12. Kasi si Bato hindi naman yung makakabuto. 'Di ba? 11, 12. Siya ro na walang mapipisil next week para mapalitan ang ang Senate President. 'Di ba? Isipin nyo mga senador, unti-unti nang nawawalan ng tiwala ang taong bayan sa inyo. Kaya ibalik nyo ang dignidad ng Senado. Di ba? Yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping, no? Gin-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone!